Okay, mga bata, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli po kaming lumalapit sa umagang ito.
Na Panginoon, bigyan kami ng magandang kalusugan at akin din pong ipinapanalangin ang mga bata at lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon. Nawa ay bigyan kami ng karunungan at katalinuhan na nagmumula po sa inyo. Salamat po na muli nyo kaming dininig at tinugon ang aming mga hiling. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga sa inyong lahat, Grade 2 Aries and Grade 2 Pixies. At sa lahat din po ng nanonood ngayon, kahit iba ang grade level ninyo, ay salamat at binigyan nyo po ng panahon ang lesson ito para sa inyo. Aking binabati ang lahat ng nakikinig, lalo na ang first attendee natin, si LJ. Good morning, LJ, at si Marco. Hindi ko alam kung anong grade level ng mga ito, pero salamat at kayo ay nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live. At good morning din po sa lahat ng mga teachers ng CPAS, lahat ng grade 2 pupils na nanonood ngayon, at sa lahat po ng nakikinig sa kanilang mga radio. Maraming salamat at nawa ay pagpasensyahan nyo muna kung pang grade 2 lesson ang inyong maririnig ngayong umaga. So, ang ating topic, mga grade 2, ay pinamagatang salita, parirala, at pangungusap. So, nasa Filipino tayo, quarter 2, lesson 3. Okay, ating alamin, ano nga ba ang salita, parirala, at pangungusap? Okay, unahin natin ang salita. Ano ang ibig sabihin ng salita? Ang salita ay binubuo ng mga pinagsama-samang mga titik at pantig. So, tandaan niyo po ito ang salita daw ay binubuo ng mga pinagsama-samang mga titik at pantig. So, natutunan na natin nung mga nakaraang mga leksyon natin kung ano ang titik, kung ano ang mga titik ng alpabetong Filipino, at ano yung mga pagbuo ng pantig. Okay, ito po ang mga halimbawa ng salita. Bahay. Okay? Ayan ay, pag pinantig mo yan, ang mga pantig niya ay bahay. Next, bulaklak. So, ang mga pantig ay bu-lak-lak. Ako, at ang pantig na ko. Next, dalawa. Da-la-wa. Ang susunod ay salamin. Mga pantig niya ay sa-la-min. And then, kuya. Ku at ya. Paaralan. Pa-a-ra-lan. At ang last ay mabait. Ma-ba-it. So, yan po ang mga halimbawa ng salita. Ang susunod ay ang parirala. So, makinig kayong mabuti dahil mamaya meron tayong question and answer. So, para masagutan ninyo, ay kailangan yung makinig sa ating discussion. Parirala. Ano kayang parirala? Parirala, ito ay lipon ng mga salita na walang diwa. Pag sinabi nating lipon, ang ibang Tagalog nito ay grupo. Yan. So, ito ay mga grupo o lipon ng mga salita na walang diwa. Pag sinabing walang diwa ay hindi siya kumpleto yung thought ng mga salita. O hindi siya nagsisimula sa malaking titik. At ang last ay walang bantas. So, pag pinag-usapan ang bantas, ito yung mga, pag sa English ay punctuation mark. So, wala siyang tuldok, o wala siyang question mark, tandang pananong. Okay? So, magbigay tayo ng mga halimbawa. Ito po ang mga halimbawa ng parirala. Pumunta sa. O, yung una nating meaning, ano ulit? Walang buong diwa. Diba? Hindi natin alam saan ba pumunta. O, wala. Sinong pumunta? So, hindi natin alam. Wala siyang buong diwa. At kung mapapansin ninyo,
hindi rin siya nagsisimula sa malaking titik at wala ding bantas o walang tuldok o bantas sa dulo. O ano pang mga ibang halimbawa? Ibigay mo kay. O naintindihan ba natin? Wala, hindi natin maintindihan. Ang alam lang natin ibigay. Pero saan? Kanino niya ibibigay? O, so hindi kompleto yung thought. Or hindi, walang diwa. Hindi kompleto ang diwa. At ang susunod ay mabait siya. Sino siya? Okay? At ang last ay mapait ang. O, ano yung mapait? Ang palaya ba? O kape? O ano ang mapait? So, kapag sinabi nating parirala, ay lipon siya ng mga salita. O, tignan nyo, dalawang salita yung una, pumunta sa. So, grupo pa rin yan ng dalawang salita. Pero, walang buong diwa, hindi nagsisimula sa malaking titik, at walang bantas. So, yan po ang parirala. O, sunod na po natin ang pangungusap. Yan, ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. So, unlike kanina, walang buong diwa. Pero dito sa pangungusap, buo na ang diwa niya. At ito ay nagsisimula sa malaking titik at may bantas. Okay? So, malaki ang pagkakaiba. Puro siya kabaligtaran ng parirala kanina. Ang pagkakatulad lang nila ay grupo ng salita. So, maraming salita siya. Pero dito may buong diwa at nagsisimula sa malaking titik at merong bantas. Tignan natin ang mga halimbawa. Yan, mga halimbawa ng pangungusap. Number 1, si ate ay pumunta sa parke. So kung mapapansin ninyo, meron siyang 7 na or 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na mga salita. So grupo ng mga salita. Pangalawa, meron siyang buong diwa, hindi ba? Kasi naintindihan natin yung pangungusap. Meron siyang direksyon, meron siyang thought. Kung sa English, si ate ay pumunta sa parke. Kanina, pumunta sa. Okay, hindi kompleto. Pero ngayon, naintindihan natin sinong pumunta sa parke. Si ate. Anong ginawa ni ate? Pumunta sa parke. At kung mapapansin ninyo, nag-start din siya, nagsimula siya sa malaking titik na S. At nagtapos sa bantas na tuldok. Okay? Number 2, ibigay mo itong libro kay Ana. So, kanino ibibigay? Kay Ana. Anong ibibigay mo? Libro. Diba? Kompleto yung kanyang diwa. May diwa siya. At number 3, mabait si kuya kay bunso. Nagsisimula sa malaking titik, nagtatapos sa tuldok, at meron siyang buong diwa. Number 4, mapait ang bunga ng ampalaya. O kanina sabi lang doon sa parirala, mapait ang. Okay, hindi buo ang diwa o walang diwa. Pero dito, sa pangungusap, meron na siyang buong diwa. At nagsisimula sa malaking titik na M at nagtatapos sa bantas. Okay? So, naintindihan nyo na mga anak kung anong ibig sabihin ng salita, parirala at pangungusap. Okay, magbibigay ako ngayon ng halimbawa ng salita, parirala at pangungusap. Okay, tingnan natin ito. Yan. So, salita, bata. Okay? So, kanina ang ibig sabihin ng salita na binasa natin, ito ay grupo ng mga titik at pantig. So, yan lang, bata. Grupo niyan ng or pinagsamang titik at mga pantig. Yung pantig natin dyan ay ba at ta. So, nakabuo siya ng isang salita. Pero pag parirala siya, grupo ito ng mga salita. So, ang bata. Okay, wala siyang buong diwa, walang diwa, hindi nagtatapos sa malaking titik, hindi nagsisimula sa malaking titik, at walang bantas sa dulo. Okay? Yan ang parirala. Pero kapag ito ay pangungusap na, mapapansin ninyo, ang bata ay naglalaro. Buo ang diwa, nagsisimula sa malaking titik, at nagtatapos sa tuldok. Okay? I hope mga bata, at inyo nang naintindihan kung ano ang ibig sabihin at ano ang pagkakaiba ng salita, parirala, at pangungusap.
Ngayon po ay magkakaroon tayo ng pagsusulit o sasagutin natin ang mga sumusunod. Okay? Gusto ko pong i-comment ninyo yung inyong mga sagot upang mabasa natin. Tingnan ko kung sino ang nakikinig, okay, sa umagang ito. Okay? I-ready nyo na po ang inyong laptop or cellphone at i-type ninyo ang inyong sagot. Okay? Ang panuto natin, kilalanin kung ang mga sumusunod ay salita, parirala, o pangungusap. So, ang isasagot nyo ay salita, parirala, o pangungusap. O paunahan ng pagsagot. Kasi kung sinong mauuna, syempre yun ang aking mababasa. Okay? Number 1. Okay, si ate. Ano ang inyong sagot? Ano ang sagot dyan? Yan ba ay salita, parirala, o pangungusap? I-comment nyo na po ang inyong sagot at aking hihintayin. Number 1, si ate. Okay, ano ang inyong sagot? Mga grade 2? Okay, meron nang sumagot dito. Si Tommy, ang sagot niya ay parirala. Si Carl Carino din, parirala ang sagot niya. Si Chester, parirala. Si Denise, parirala. Si Prince, parirala. Si Valens, nagkaroon na dito ng pagbaha ng sagot. Valerie, yan, Jamir, parirala. Shikaina, parirala. Talagang nakikinig ang aking mga pupils. Now, i-reveal natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay correct, parirala. Lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Number 2. Tingnan natin. Ako ay mabait. Ano po yan? Salita ba yan? Parirala o pangungusap? Ako ay mabait. Dali, answer na. Pag mabilis kayong magsagot, yan ang bababasa natin kaagad. Dali, comment nyo na ang sagot. Nauna ulit si Tommy. Pangungusap ang kanyang sagot. Si Denise, pangungusap. Jester, pangungusap. Sino pa po ang hahabol? Si Carl, nagmamadali ata si Carl, pangungudap. Pangungusap yan. Okay, sino pa? Si Luis, pangungusap. Si Prince, Valerie, Shikaina, Valens, pangungusap. Sa sobrang pagmamadali ninyo mga anak, mali-mali ng spelling natin. Okay, si Carl. Ayan, nabanggit ko na kanina si Carl. Inulit niyang isagot. Okay, si Marian, ang sabi niya ay parirala. Si AJ or si Adriel, pangungusap. Sino pa po ang hahabol bago natin i-reveal ang sagot? Ako ay mabait. Okay, I think wala na. Bakit nag-sorry si Valens? Si Marian ay pangungusap. Inulit ni Marian yung sagot niya, pangungusap. Wala na po ba? Okay, reveal na natin ang sagot, sir. Ang pangungusap ang sagot ay pangungusap. Very good. Lahat ng sumagot ng pangungusap ay tama po kayo. Next, susunod. Number 3. Yan. Palengke. Palengke. Ano po ang sagot dyan? Ano kaya iyan? Yan ba ay salita, parirala, o pangungusap? Palengke. Humabol din si kanina, Kirsten, pangungusap, at saka si Leah, pangungusap. Okay, nauna naman si Prince ngayon. Ang sagot niya ay salita. Si Jamir din, salita. Si Tommy, salita. Si Denise, parirala ang sagot ni Denise. Si Valens, pangungusap. Si Jester, salita. Si Carl, salita. Yung iba siguro na late lang, kala nila number 2 pa. Okay, ang daming salita ang sagot. Si Nathan, si Luis, si AJ, si Shikaina, Valerie. Okay? So, tignan natin. Number 3. Ang sagot ay salita. Very good. Sa lahat ng sumagot ng salita, tama po kayo. Good job. Next, number 4. Number 4. Siya ay mamamasyal. Siya ay mamamasyal. Okay?
Tingnan natin kung ano ang inyong mga sagot. Number 4. Lagyan nyo na nga ng number yung sagot ninyo. Lagyan nyo ng number. Okay? Para alam ko kung ito pa bang sinasagot ninyo yung number 4 o baka na late lang. Number 4, ang sabi ni Prince ay pangungusap. Si Tommy, pangungusap. Si Jester, pangungusap. Si Jamir. Si Carl. Si Shikaina. Si Valerie. Valence. Number 4, pangungusap. Sino pa po ang hahabol? Okay, si Denise, pangungusap. Sino pa? Si Nathan, parirala ang sagot niya. Si Luis, pangungusap. Si Lia, salita. Si AJ, pangungusap. Okay, pangungusap naman kay Kirsten at si Nathan ay number 4 niya ay parila. O tingnan natin ha. O tingnan niyo mabuti kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay pangungusap po kasi meron siyang buong diwa, di ba? At ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Merong banta. So yan po ay pangungusap po yan. Okay? Number 5. Bulaklak. Bulaklak. Ano kaya yung number 5? Ano pang sagot nyo dyan? Yan ba ay salita, parirala, o pangungusap? Ang number 5. Bulaklak. Okay, number 5, Prince, salita. Sino pa? Si Jester, salita. Si Jamir, si Tommy, salita. Sino pa pang sasagot sa number 5? Si Denise, salita. Si Valerie. Si Lia, ang sabi niya ay siguro sa number 4 yung kay Lia na huhuli sigurong ano. So, number 5 na tayo. Number 5. Okay, si Valen, salita. Si Diana, si Luis, salita. Si Shikaina. Si Nathan, salita. Si AJ. Okay, si Scarlett, salita. Si Carl, salita. Okay. So, tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot po ay salita. Ayan. Kasi grupo naman yan ng titik, di ba? Pinagsama-samang titik at mga pantig. Okay? Kaya yan po ay salita. Number 6, ang huli. Sana ay lahat kayo ay correct na dito. Number 6, kunin mo kay. Kunin mo kay. Ano po yan? Ano po ang number 6? Kunin mo kay. Okay, ang sagot ni Prince, parirala. Si Tommy, parirala. Si Jester, Jamir, parirala. Si Denise. Okay, sino pa po? Wala na. Si Luis, parirala. Si Tommy, inulit niya, parirala. Si Shikaina, parirala. Si Valence, salita. Number 6 na tayo, Valence. Number 6. Si Jeyo, parirala. Si Marian, parirala. Okay, so si Nathan, parirala. Okay, tignan natin. Ang tamang sagot ay parirala. Okay, correct po sa lahat ng sumagot ng parirala. So, I hope po mga bata ay naintindihan nyo na ang ibig sabihin at ang pagkakaiba ng salita, parirala at pangungusap. Okay, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Bible text na ito. Tayo ating pinag-aralan, di ba? Ang salita, grupo ng mga titik. Yan. At ito ay grupo ng mga pantig. Ang pangungusap naman, buo ang diwa. At ang parirala naman, grupo ng mga salita pero hindi buo ang diwa. Now, gusto ko pong i-share sa inyo ito. Ang sabi po sa chapter 1, verses 1 at 4. Naku, ang daming 1 dito So, sabi dito sa verse 1, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. So, mga anak, okay? Mga nakikinig po, nang pasimula ay naroon na ang tinatawag na salita. So, sino po dito ang tinutukoy na salita? Ang salita ay ang Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Diba? Pinag-aralan, the word of
God. Ano po ngayon? Ano po sa tingin nyo yung bagay na meron tayo sa ating mga bahay na binabanggit nating salita ng Diyos? O, ano po yon? Okay? Yun po ay ang ating mga Biblia. Yan, punong-puno yan. Lahat ng nandyan ay salita ng Panginoon. Kaya dapat natin itong basahin. At ang sabi pa sa verse 4, ang salita ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito ay ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. So, ang Biblia, kapag ating babasahin yan, maraming ibibigay yan sa atin ng mga magagandang mga aral. At ibibigyan pa tayo nito ng buhay, at hindi lang basta-basta buhay, bagong buhay at pag-asa. So, nagbibigay liwanag din sa ating lahat. Kaya, mga kapatid, sa lahat ng nakikinig, kung feeling nyo po ay kayo ay nawawalan na ng pag-asa, o maraming problemang kinakaharap, o marami pong mga pagsubok na inyong sa tingin niyo ay hindi niyo na kayang lagpasan, o hindi niyo na kaya pa itong solusyonan, isa lang po ang sagot dyan. Sabi doon, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng liwanag at pag-asa at buhay. So, kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, ay basahin po natin ito. At kung wala naman po, i-open nyo lang ang inyong mga radyo. Okay? Sa 105.7 FM. Hanapin nyo lang po ito. I-open nyo yan kahit maghapon, no? Dahil tsak na marami kayong pag-asang maririnig, mga salita ng Diyos na punong-puno ng pag-asa. At ibibigay sa atin sa pamamagitan ng station na ito, ibibigay sa atin ang ating mga kailangan, ang mga salita ng Diyos na kailangan natin araw-araw. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, at umaasa po ako na kayo ay natuto sa ating leksyon na salita, parirala at pangungusap. At ganun din po sa ating verse ngayon, sa ating Bible text, ay maasa din po ako na tayo po ay nabigyan ng liwanag at pag-asa. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat. At susunod na po ang RBI din ni Ma'am Jocelyn. So, stay tuned mga grade 2. So, bago po ako magpaalam, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. O dakilang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami muli ay inyong ginabayan, binigyan ng magandang kalusugan, at binigyan ng karunungan at katalinuhan na nagmumula sa inyo. Panginoon, aming dalangin na sana po ang lahat ng aming narinig ay maitanim sa aming puso at isipan, upang sa ganoon po ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na paumuhay. Salamat po sa paalala na kayo ay laging nandyan. At ang inyong mga salita ay ibinigay sa amin na kung amin itong babasahin at pag-aaralan ay magbibigay liwanag sa aming mga madilim na mga buhay. Na Panginoon, ingatan nyo rin po ang aking mga estudyante, patuloy silang bigyan ng magandang kalusugan at lumaki sila na kayo po ang kanilang kasama at ibigay sa kanila ang tagumpay sa bawat araw. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So hanggang sa muli mga bata, paalam! You are listening to the radio-based instruction of Central Pangasinan Adventist School here in AWR 105.7 FM, Mapandan.